this week, and we look forward for what the Lord will do the rest of the week. But we just believe God, we just trust God with everything in His wisdom. Ang Diyos maalam, ay bawat sa kung sa imoon,
tanan mga gayon, o sa tanan ng mga utang. Amen? Amen. Let us go to the Lord in prayer. Brother Bernard Lutacampo, brother, para sa mission of the week. Talikod na napaliyog. Continue to pray for our commitments. We will pray for this for the whole year. I'm going to mention it over and over again sa mga gihimo na itong commitment sa Ginoo, sa itong world missions, sa itong local missions, sa highways and byways, sa itong building funds, no? These are on top sa itong regular tithes and offerings. Amen? Hindi mo pwede ibanan ng imong tithes para lang sa imong commitment. Amen? The tithe is the Lord's. That is what you give, or what you return to the Lord for what He has blessed you with. No? Nining simanaha. And that is also beyond our love gift ngadto sa Ginoo. No? At ang mga commitments, those are special offerings. And we intend to do it so that doon ay regularity ang ato ang missions program. Amen? Hindi kay may naa, may napula. Because the need in the field, the needs sa missions, sa mga missionaries are also constant. So, let's be prayerful about that. Ito na i-appreciate kanunay sa ito ang mga pagampo. Because you have asked God for it, and dili sa siguro na ihikaw sa Ginoo nimo. Amen? Just see to it that when God provides it, you fulfill your commitment to God. That's the way to be blessed, no? And also pray for the church, especially for our young people. Labi na kini mga lalaki na to. Looking forward that God will bless them and also use them. And praying that some of them, or if not all of them, will become pastors. So, kamong mga ginikanan, when your children, say that they want to serve God, do not get in the way. Ayaw ka mo ay mahimong babag. Dili pwede na. Doon na kay ambisyon si mong anak, pero inumdumi nga dili mo labaw ang imong ambisyon sa mong anak sa kabubuton sa Ginoo sa imong anak. If you want them to be blessed, no? Kaya dili man kita may mag-secure sa ilang future. Ang mag-secure sa ilang future ang Ginoo yun. Amen? And do not ever come to that thinking na ikaw mo ay maka-establish sa kumao sa anak. Dili ang Ginoo yun. And that you can give them a better future than obey God's will. Ang ilang pinakamaayo nilang na future na sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Ito na kunana ka sa pagpangalagad sa Ginoo, isang kung sa pang pagsulay, ayaw na yun kopya. Kaya sa pagkatinood lang, kanang yung mga pagsulay sa nangalagad ka sa Ginoo, kung wak ka nangalagad sa Ginoo, mas labaw ka. No? Naiban magdumog na ito mga pastors, mga missionaries, mga nangalagad sa mga workers, ngayon nga, naglisod mi.
Ang akong tubag nila is naa ka sa panalagad sa Ginoo. Kung naglisod ka sa pagpanalagad sa Ginoo, una-una ako nung kung wa pa ka nanalagad sa Ginoo, di ba mas lisod pa? Amen? But sa ato nang nakatunan din sa church nga ang mga pagsulay gamiton sa Ginoo pag-mold na to. Gamiton na sa Ginoo pag-mold na to. No? Ang damon ta sa Ginoo sa mga kalisdanan so that dili na maka-shock na to, dili na makapakurat na to, makapakugang na to. Rather, we can take it in stride knowing that God is teaching you something that can make you strong and effective and productive sa mga Kristohanong kinabuhi. Okay? So, let's pray for that. And then also, i-appeal sa pag-ampo ang ato ang servisyo matagal na Domingo. And our brethren, no? Kaya mga eksolo sa ayos to, sunan ni sila yung mga giagian po. Di lang ni sila magsapa, di lang ni sila musulti, pero doon na po ni sila yung mga struggles sa kinabuhi. Doon na sila yung mga problema sa panimalay, sa kaminyoon. No? Doon na po sila yung mga problema sa panglawas o sa panginabuhi. That's why we really need to pray for one another. Amen? The other night, it was 3 in the morning, kamata ko. Kamata ko every kada 3 o'clock morning. Lain ako gibati. I was very fearful and anxious. So, what can you do? You pray. Amen? Pray mo. Pangampo ka. Ang iyong Ginoo nga, kanay mo ikatrutan, dili yung tamay tabo, dili mo lang yung tamay tabo. And I ask ang Ginoo nga, tagaan ka niya grasya. Amen? Tagaan ka niya grasya. Sakit sa iyang grasya sa kinabuhi. So, it's very important, no? Sa tuwang kinabuhi nga nagapadawot ta kanunay sa Ginoo. Nanisalig ta kanunay sa Ginoo, nagatuo ta kanunay sa Ginoo. The last thing that we do not want to happen, the very first thing di na to gusto nga may tabo sa itong kinabuhi is may mga backsliders. Kaya kung umiyak ta sa Ginoo, mutalikot ta sa Ginoo, asa man ta padulong. Kung sa man kaya akong dangatan. Amen? Nanahaman kaniya ang pulong sa kinabuhi. So, be kindly na affected, meaning mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So, before tama to sa mensahe ng gabi, doon na ba tayo special music? Special number? Ha? Okay, itong paminawon ang special number. You will? Amen? Brother Janmar and Brother Rodney.
Bible may be old, but its precepts are always fresh. And so diyan na mo nga every time you read the Bible, every time the word comes out fresh and new. So, salamat sa Ginoo niya, because why is that? Because ang pulong sa Ginoo is alive. It's buhay. Amen? It's living. Dinhi, ning-abli mo sa pulong sa Diyos, imuha nga ma-feel ang ginanhawa sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, binuga sa Diyos. Amen? It's given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. The man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Kanina ko na paliw. Then open your Bibles please in Hebrews chapter number 10. Hebrews chapter 10. Verses 35 to 39. Hebrews 10. Yan ang pulong sa Ginoo. Hebrews chapter 10, verses 35 to 39. The Bible said, are you there? Amen. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Diyos, magpanalangin siyang pulong. Nakamputa, mahanap mo langit nun. O Diyos, nga pala, Ginoo, help us, Lord, to understand your word. And help us, God, Lord, to get corrected. Correct us, God, Lord, from our backslidings. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You know, the word backslide, which came from that word drawback, no, the word drawback is the same meaning with the word backslide. So when we say backslide, we are drawing back. Nag-atras ta. Amen? Nag-atras ta. Nag-atras. You know what? Nanaog ta. Kaya ang way sa Christian is upward. Amen? Upward. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But there are times that we do not notice that we are sliding back, we are drawing back, or we are drawn back. We are withdrawing. Another simple word of drawback or backsliding. You know, the word backslide is totally an Old Testament word. Kaya di mga kabasaan na sa New Testament. But although you cannot read the word backslide in the Old Testament, it's there. Na yung Bible, draw back. Amen? Withdraw, turning back. So it means when a person is backslidden, there are three things that we can say about that man.
about a Christian. First, he became carnal. He is more carnal than spiritual. But pasabot, nagkinabuhi siya sa iyahang kaugalingon. I was sitting at my office this afternoon, and then gidala ko ng ato na nga, nag-refresh ako sa kaugalingon sa bathroom. Nabutan sa kuno na, kung ako magwali sometimes, am I preaching in the power of the Holy Spirit or in the power of the Holy Self? Sometimes, ang nag-lead na to ang atong Holy Self. No? Nagtuota nga, kay Christian ta, lahat ta, kanatong imo, pero di ay, ang atong na lang itong kaugalingon. Dili na ang wala ang Espiritu. We are more carnal, or when we say backslidden, a Christian has become a sinning brethren. Kanang Kristohanon na nagkinabuhi sa kasalanan. Or nagahimo o kasalanan. Or nagapakasala. So, and also the word drawback. No? It means to say, it is a brother who neglects his vows of obedience and falls into sin. Mauni ang usa ka Kristohanon na iyang napasandan ang iyang mga saad sa Ginoo nga magmatinumanon ug magmatinud-anon o nahulog Ginoon ngadto sa kasalanan. Backsliding, means to turn gradually from the faith. Now, backsliding only applies to Christians. Backsliding only applies to the saved. Kung wala ka, dili ka luwas, dili kaya ni Kristo, dili ka anak sa Diyos, dili ka malangit, kamatay mo, no? Dili ni applicable ang word na backsliding sa imuha. Dili ni mahitabo sa dili luwas, dili mahitabo sa mga unbelievers. Nga naman, because their hearts cannot backslide from God because they do not yet have Jesus Christ as their Savior. They have not yet repented from their sins, and they don't have yet faith toward God. So only saved people can backslide or are backslidden. When I go sa Bible, sa Proverbs chapter 14, verse number 14, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Magpuno siya siyang kaugalingong mga paagi. Amen? Nang imo ra yun ba? Imo. Ikaw ra yun. Imo ra yun. Muna, backslider na. The backslider in heart shall be filled with his own ways. And a good man shall be satisfied from himself. Jeremiah chapter 2 verse number 19. The book of Jeremiah chapter number 2 and then verse number 19. Ingon ang pulong sa Ginoo, thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee. Mana, sana sa backlider. Wanang katok sa Ginoo kaniya, saith the Lord God of hosts. Now you go to Jeremiah chapter 8.
The book of Jeremiah, chapter number 8. Iwan ang pulong sa Ginoo sa verse number 5. Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? They hold fast deceit. They refuse to return. You know, gihulagway kini ang backsliding sa Old Testament as a backsliding heifer. Kanang baka ba or ox nga dili yun nimo matimunan. Dili nimo madirihan. Stubborn. Gahi ulo. Ano sa pulong sa Ginoo? Which will not go where the owner wants it to go. Will stand back when it should go forward. Kanang bitaro nimo, imbis kung saan mo bitan, di yun mayroon. Imong itulod, di yun mulihog. Marayon sa pulong sa Ginoo. Kunya, di na mo irong, di na mo lihog, mo suki Panginoon. Ba mo suki? Sukol. Mo contradict Panginoon. Will turn aside when it ought to move straight on. So, magkisi-kisi in protest against the leadership of the order. Kung imong suluban og yugo, manungay, masuko. They get irritated by the yoke and resist the goad used by the order. Mao ni ingon sa Bible na klase sa kasing-kasing sa backslider. Amen. The backslider's heart and mind like of the heifer. You know, bitterness can bring hardness. Look at Hebrews chapter 12, verse number 15. Ingon ang pulong sa Ginoo, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Daghang maamo aning tao nga backslider. Amen? Unsay trail na biyaan sa backslider? Trail of ill will. Mga kagulanan, mga kasuko, mga labis, mga kayubos, you know? Misunderstanding, disgusto, kalagot, munay mahimo nga trail sa backsliders. In Hebrews chapter 3, verses 12 to 13, tanawa. The book of Hebrews chapter 3, and then verses 12 to 13. Ingon ang pulong sa Ginoo. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Now, he was addressing the Hebrew believers. Because even though you are a believer in Christ for your salvation, doon na gihapon kay mga panahon na magbaton og evil heart of unbelief. Kaya ang Christian life, dili raman na save ka. Ang Christian life is mangalagad man ka. Ang Christian life is muhatag man ka. Ang Christian life is musimba man ta. Ang Christian life is musalig man ta sa Ginoo sa ato ang mga panginahanglan. Ang Christian life is mutawag o musalig ta sa Ginoo
sa iyang kahimuan sa atong kinabuhi. Many times ang Christian magunaw na kaya pa ning sulbaron sa Ginoo, isupply ka ni sa Ginoo, ihatag ka ni sa Ginoo. You know what? That's an evil heart of unbelief. When there is already the Word of God that assures us that He can supply all our need, and yet you doubting it, the need can be supplied, that's an evil heart of unbelief. Mamita namin ito, Lord, I believe, help my unbelief. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of belief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today. Amen? Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Mana gahi na gani ka ko, gahi ka kasing kasin, gahi ka maminaw. Nailad na duka sa imuhang mga kasalanan. Kaya di man ka magpakorek. Di gani ka kaybaw magsuri, bisag nakaybaw ka nakasala ka. Bisag nakaybaw ka naka-offend ka. Bisag nakahibalo ka nga dili maayang imong gibuhat. Bisag nahibaw ka na nga sa iyong imong gibuhat. Sakto lang gihapon ka. Na di ka magsuri. Maganaw. Nasayok na tapos di ka muwangkon. Yang sorry. Pila rin sorry mo sa mga bugiro. Taas o garbo. And so tiyan na mo, pag taas ka ni ka garbo, huwag yun mahitang mong tarong sa imong kinabuhi. Mapuno ka sa imong kaugalimong paagi. Amen? Now, lest any of you, Proverbs 28:13-14. I believe Biblia. Proverbs 28:13-14. Ingon ang pulong sa Ginoo, he that covereth his sins shall not prosper. Nasakpan na gani ka, nakita na gani ka, bandong na gani ka, iskopunta na gani ka, istoryahan na gani ka, o saan na malay mong humuha na, itago na gihapon mo, tabunan na gihapon mo, ilimod na gihapon mo, magsuri ka, oy. Amen? Ayaw kang pasaylo. Kaya mga tarungan gihapon ka, isang nahibaw na nasayon imong ibuhat. Imo pag yung pastor mo ay kumprontar nimo, imo pag yung pastor may istorya nimo, tapos di ka lang gihapon mo angkot. Believe ko nimo. Believe ko sa kagahe nimo ulo. Na ako magtanaw ko ng tawanan, wag ko nakita kong mao. Wag ko nakita ang kayo. Wag ko nakita na maayong mita ko. Kaya nga ng Bible, ako ba ng istorya? Ako ba ng panagana? Ako ba ng judgment? Naghukom ba ko? Wala oy. Nagbasi ko sa ingon sa pulong sa Ginoo. He that covereth his sins shall not prosper. Ang ako bang isulti, supak pa sa Ginoo sa pulong sa Ginoo? Ha? Sukwahin pa sa Ginoo sa pulong sa Ginoo akong isulti karong gabi? Klaro kayo, his sin shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Masaktan pa ka, makaluyan pa ka. Mahinay pa ang pag-istorya sa imo. Amen? Malukmay pa ang tao. Maluhoy pa ang Ginoo. You understand me? Now, klaro kayo, shall have mercy. Amen? He that hardeneth his heart. Tapos na sa verse 14, happy is the man that feareth always. But he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Muna, pagpagahi pa.
Pagpagahe pa. Asa ka padulong? Mischief. Way ayo. Way kaayuhan. Adto ka mapunta sa way kaayuhan. Amen? Ay, kadaghan kong nakakita na. Kadaghan akong mga tao na pwede na kong itudlo ninyo, anak. But let me tell you this. You know what? Ikaw, magpakorehir ka sa imong sayo. Nga ano? Kaya dili ka magpakorehir sa imong sayo, dili mo mausap ang imong kinabuhi. Tapulan ka lang gihapon. Maramak ka lang gihapon. Masinupakon ka lang gihapon. Disobedient ka lang gihapon. Rebellion ka lang gihapon. You know what? Dalo ka lang gihapon. Selfish ka lang gihapon. Imo lang gihapon ka galing mo may imuhang tagkawon. Sigurohon. Amen? Kaya, makuhan ko ba nga naman yung mga tawhana, nga naman yung mga bataan, ay muna yung mga antaras ani nga, wala man nato sila tudlo yan, lahi man na nato gitudlo. Gahit yun, gahit. Naasa magkapadungan na. Ay, kung inaadto kang padulungan na sa blessing, nga masayot ang pulong sa Ginoo. Dili mo ay matuman ang giingon sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Klaro sa pulong sa Ginoo na. You know, backsliding just go through the motions, but by wrong motives or just by ritualism. So, unsa man imong paghibalo nga you are backslidden. Number one, you become unhappy in service. Mawala ang imong kalipay sa pagpangalagan sa Ginoo. Mawala ang kalipay sa paghatag. Mahatag ka, hindi ka malipayon. Mawala ang kalipay sa trabaho. Nagtrabaho ka, hindi ka malipayon. Mawala ang kalipay sa pagsulwili. Kasulwili ka, hindi ka malipayon. Katundog ang mga bata, hindi ka malipayon. Kuha ka mga bata, hindi ka malipayon. Eskwela ng Bible School, hindi ka malipayon. Unhappy in service. You can know when you are backslidden, when you are not happy in service. Kanaman. Because happy is the person whose God is the Lord. He obeys and follows His will and words. Ingon ang pulong sa inyo sa John 16:24, ask and ye shall receive, that your joy may be full. In Psalms 144 verse number 15, happy is the people whose God is the Lord. So kung hindi ka backslidden, happy ka. Amen? Bisag lisod, happy. Bisag naay ka lisod, happy. Amen? Bisag naay mga pagsulay, happy. Bisag naay mga kakulangan, happy. Bisag doon na kayo mga pag-ibog, na kayo mga gusto, pero wag di mo maangkon, happy. Amen? Mag-solwini ka, bisag init, maulanan ka, mainitan ka, happy. Maghatag, bisag na naay mga obligasyon, happy. You know, you do not complain. You know, ang backslider, they complain about serving God. They complain about serving the church. They complain about serving another Christians. Now, if you truly love God,
You know, if you truly love God, you will not be happy just living your life. You're just living for yourself will always, there will always be something missing in your life. And unless you are doing service for the Lord, whom you love, wa kay satisfaction sa mong kinabuhi. Bakit katagbawan? Ikalipay. So, examine yourself if you are really loving God. Nagsalig ka ba sa Ginoo? Na naman, tanawa sa Proverbs 16:20. Even the Bible, whoso trusteth in the Lord, happy is he. Huh? And whoso trusted in the Lord, happy is he. Now, nanong di man malipayon ang backsliders sa pangalan Ginoo because backsliders demand too much. Backsliders demand too much. Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. Ingon ang pulong sa Ginoo, where there is no vision, the people, Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Proverbs 14:21. Muna, tanawan ko na, i-search na niya sa Bible ng kanang happy is he. Happy is he. Naghan sa Bible ba? Tara, i-search ninyo na. Nya, makita ni mo doon kung sa'y makahimo ni mo malipayon. Ikaw ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 14:21. Ikaw din he that despiseth his neighbor sinneth. I-despise bitaw ni mo na imo igsuos pagtuo. Di mo bang di ka maminaw, dili ka mapatalinghog, dili ka accommodate. Amen? Yung Bible, sinneth. But, yung Bible, but he that hath mercy on the poor, happy is he. So all believers should be under the authority of the Word of God. Dili mga spoiled brats na di mo mabutan, di mo masugo, di mo mahangyo, di mo mapatalinghog. Mag-agad na doon na pa'y mas labaw niya na iyahang paminawang. Eh, ganyan mo sa inyong tao, tanang mga, kinsa man mo, musulti na ko. Ha? Kinsa man mo nga, mulabaw sa kuang wisdom. Kinsa man mo nga, mudiktar na ko. Kinsa man mo manugo na ko. Oh, pareha naman ta. Ano yung na, pareha ta, pero sa pagkatinood, ang kamatuoran na is, mas labaw siya sa imo. Mayroon siya, pareha naman ta. Pero, ganun din, pareha naman din ta, hindi mo kaminaw na ko. Ganun din magpatalingon na ko. Ganun din magpahangin na ko. Ganun din mutabang na ko. Kaya nagtuo ka nga, mas labaw ka sa ako. Kaya nagtuo ka, mas labaw ka sa ila, kinahanglan doon ay mas labaw ni mo. Kaya mong paminawon. Which is murag kang spoiled brat. Amen?
Mga gusto nimo nga ang imuhang kabubuton maoy magtuman. Backslider demand too much. Backsliders deprive too much. You are a backslider, you become more interested in what you get from church than what you put into it. Amen? Now, mga Christians, pamina mo I'm going to teach you something. When you are still an unbeliever, the church will invest in you. Anak na ang ginahin mo sa church. Ang church mo bisita nimo, ang church mo fetch nimo, ang church mo accommodate nimo, ang church mo tagad nimo, ang church mo tabang nimo, ang church mo feed nimo. Pero it's not always like that. There must come a time na maundang na, kasi kung maundang na, there must come a time na mabali na. Na instead of you getting from the church, you now begin to put into church. Mabali na ikaw na po'y magsugod o hatag. Amen? Ikaw na po'y magsugod o invest. Ikaw na po'y magsugod o atiman, accommodate, or pagkaon. Nga naman, because kung nilabay na ang imong pagka-deliver, nilabay na ang point na nakakatun ka, gitudluan ka. So ikaw na po mao'y magtudlo. Ikaw na po mao'y magpakita. Ikaw na po mao'y mahimong example. Amen? Kung na ang Christian, dili na siya kanunay kuhaon. Mabot ang panahon na bisag dili ka kuhaon, muadto na ka sa simbahan. Kuhaon ka o dili. Amen? Na kung di ka kuhaon, dito ka mo simbahan. Dili po ni Unana. Dahil punto nga, mga panahon ni Unana, kay giagak pa man ka. Gikuan pa man ka, gitabangan pa man ka na malig-on, mutubo sa imong Christian life. Pero maabot ang panahon na pag kaya na nimo, mahimo na nimo, sa hinay-hinay, himuon na nimo ang angay nimo himuon. Himuon na nimo ang gihimo sa imo. Amen? You begin to give back. You begin to invest. Amen? On others. And when you see ang imong investment, so may return sa imong investment, makakita ko kag parehas nimo nga sa sinugdanan, giadto, giagak, amen, gatiman, nga mao na pud niya, mao'y mangagak o magkatiman. Magdasig. Amen? That's the beauty of Christian life. Right? Pasalamat ko din sa itong church nga bisan o dili mo gina-fetch naga-anhi mo. Amen? Naga-pliti mo. Naga-gasolina mo. Amen? Yan, nagadala pa mo. Yang inyong gidala, inyong pa yung ginaplitihan. Right? Pero dili ingon anak kanunay. Dili na siya hantod-hantod. Kinahanglan ng Kristohan makakaton po na it's time for him to give back. Amen? Because you are no longer a babe in Christ. Pero doon ay mga tao na ma-interesado na sila kung sa ilahang makuha ng kasipahan than what they can put into it. They want the church to always serve them instead of them serving in the church. You want to get something from other Christians instead of being a channel of blessing to the needy of the church. You want to get something from others, no? Instead of making a blessing, kung ang kinahanglan mo so, we need to be strong in our biblical conviction than just looking for comfort. Because easy Christianity
will make you good for nothing. Dili pwede na ng easy Christianity and do nothing. Amen? May putang Christians na good for something. Dili kay Christians na good for nothing. Amen? Tani, kinata mga young people. Sila. E pero mataling wala tayo makuhaan nila nga kuhaan ka na monetary gain. But why do we fetch them? Why do we include them? Why do we involve with them? Why do we invest in them? So that pag-abot sa panahon, mangalagad sila sa Ginoo. Amen? And when God bless them, they know how to bless back. Kabato sila ng bless o balos. Amen? Di kayo kung makatrabaho na, mubiya na sa simbahan. Kailangan may kita. Di kayo kung dako na, di na magsilbi, di na musilbi. Adto na hinoon sa mga barkada, kanunay. Ayaw mo, anak, may kanan yung barkada, wala na himoong sakto sa inyo, ha? Huwag mo'y makuha ng barkada sa gawas. Barkada ang unbeliever, kung makuha ninyo nila bisyo. Ang makuha ninyo nila bugal-bugal. Ang makuha ninyo nila hatred. Di mo makakatong paghigugma sa Ginoo. Huwag mo'y kana mahitabo nga pagtubo sa grasya kay Baro ni Ginoong Jesucristo, anak. Labi na, magmuyag pa dyan mong unbeliever. Ang imong unbeliever mo yan, kumbensyon ka nga din sa manimba. Sa panimba, manuroy sa tabi. Kung laag ta, huwag ka sa mga barkada. Kung karong Domingo, mato sila dito, rides ta, rides. Amen? Sa ganto-ganto, mamino si mong gugma sa Ginoo. And then, before you know it, backslider na ka. Backslider, deprived too much. Mahimo kang dalo sa imong time. Mahimo kang dalo sa imong talent. Dili ka halos mo kanta simbahan, pero pagtuwa ka sa imong mga barkada, pwerte ka mo gitara. Ha? Halos tanang sa video, tanang kanta sa video kit, imo. Dako kay kagrado sa video kiyan, 99. Kanarabang video kit na, musingit lang ka. Dako kagrado. Wala ka ranting mo. Isuaya na ako na. Dili mo ko kayo kanta, yabag mo ko. Basta kusgo lang tingog. Basta labihan, 98, 97. Ha? One time yun, hapit mo na din, 99. Igor na kung ikuso yung tingog. Manabitaw na nga magkanta sa simbahan, kus kayo yung tingog. Kay 75 plus kalimutan, pero 99 na lagi. Amen? So, may complain about serving God. Magreklamo, pangalagan sa Ginoo. Ikaduha, anong unhappy? Because they become complacent in serving God. Ano kung yun? Muhina ang pagpangalagan sa Ginoo. Ha? Muhina ang pagpangalagan sa Ginoo. And by the way, kamo mga Sunday school teachers, kung sa'yo mo Amen? Kaya yung mga estudyante, nagsugod na sa school out, wala pa, nagpaabot ninyo. Do not backslide. You do not become complacent in service. Amen? Tanawan ko sa Jeremiah 4:18. You become complacent because you are not satisfied. You become complacent because you are indifferent. Thy way and thy doings have procured these things unto thee. Kano nahitabo ni sa imo, tungod ni sa imo hang mga gipanghimo. Amen?
Tungod sa imong mga ipanghimo, mao ni nidangat ninimo. This is thy wickedness. That's what the Bible said. Because it is bitter, because it reacheth unto thy heart. Nag-Bible study begins kapalog, behavior. Actions speaks louder. Actions speak louder than words. Makita doon natin word nga hypocrite kay usahay lahi ang atong gisulti tapos lahi ang atong gibuhat. Dili makita sa atong gibuhat ang atong gisulti. Amen. Mayroon tayong Christian ta tapos dili ta honest. Mayroon tayong Christian ta tapos ugawan ta. Mayroon tayong Christian ta tapos kapulan ta. Mayroon tayong Christian ta tapos kahitag ulo. That's hypocrisy. You're a hypocrite. Because your actions speak louder than words. Klaro kayo nga unsa gyud ka tungod sa imong gibuhat. Tag-iingnan ta mo nga unsa ka karon kung di ka mausap, mao ra gihapon ka 10 years from now. Mao ra gihapon ang tan-aw sa tawo nimo. Amen? And then, you put it upon yourself. You did it upon yourself. Nganong inunana ang tanaw sa taon nimo, nganong inana ang imong kinabuhi. Ha? Mo na imuhang ikaguba. Perting paita. Muna, it is bitter. Ha? It reacheth unto thy heart. O sa kuwan pala sa Tagalog pa na, tagus sa puso. Tumatagos sa puso. Amen? Jeremiah 5:25. Tanawa. Jeremiah chapter 5 verse 25. Nindot maninig mo siya matainay no eh. Mga tulog na. Jeremiah 5:25. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Tanawa ko na. Di ko na mo sa ibang pulo sa giduma. Di ko na sa ibang ipanunti ba? Naway maayo mahita mo. Nga naman, your sins have withholden good things from you. Mauni nagpugong nga sa mga maayong butang gikan kanimo. Amen? Ang inyong mga kadautan ang nagpalayo ni mga butanga. Ang inyong mga kasalanan ang nagpugong sa kaayo para kaninyo. Amen? So, kung sa may so, at may tabot na sa tuwa, mahumog ang atong kasing-kasing, dili pagahi ang atong kasing-kasing. Ikadua, unhappy service. Ya, kung saan pa kayo ba, na-backslide na ta. Kadua, doon na tayo gitawag unforgiving in spirit. Unforgiving in spirit. You have a more bitter attitude towards someone. You have more bad attitude towards sin. Amen? Di na ka maulaw na makasala. Di na sa ka maulaw, isang kasapan kasi mo sala. Di na ka kabantay, maayo na lang ka manaway sa sala sa uban, pero di na ka kabantay sa imuhang kaugalingong sala.
You become angry and easily offended when others criticize your sin, but you are not aware that you are criticizing others for sin. Then thirdly, the last, may bawahan mo nga backslider na ka kay una, unhappy na kasi mong service. Ikadwa, unforgiving na ka. Kusog na ka makakita, kusog na ka makita sa'yo. Kusog na ka makakita sa'yo. Kunya, dili na ka makapasay doon sa'yo. Muduot na ka sa'yo. Amen? Kadang sa'yo, naglumo na, okay na kung kausa ka duha. Nga kausa ka duha, bagong pabadlo ka, kung pasagot, humo pa ka kasing-kasing. Amen? Pero magsige nagbalik-balik, makapagahin naman. Kunya, may gahin naman ka, pag ikaw may masadaan, agahin mo ka. Number 3, the last. You become unfaithful in stewardship. We become unfaithful in stewardship. You can know when you are backslidden, when you are unfaithful in stewardship. Kasi ganun requirements sa stewards, that a man be found faithful. Ephesians 4:28, the main Biblia. The book of Ephesians chapter 4, verse number 28. Here's what the Bible said. Let him that stole steal no more, but let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needed. So, how do you know that you have become unfaithful in stewardship? Letter A, you become uncommitted to the church. You become uncommitted to the church. Dili neglectful, but uncommitted. Buat pasabot na membro sila, musimba sila, pero difficult to count on them. Dili mo sila ma-appeal sa iha. Because they cannot commit. Amen? The purposes of the uncommitted, there is no greater use of life in which to involve self. The pursuit of the uncommitted, there is no greater use of energies in which to include self. Pag dili ka na siya mga makabenepisyo, ang iyang self, kamulangan na. Kamulangan na. Mga kuilabot na. Makapikto ganina sa iyahan, kaugalingong gusto, kamulangan na. Di lang kumuapila na. For example, may pangaligos dagat. Kuyog sa pangaligos dagat, kay maligaw man siya dito. So, dili siya mo simba. Right? Nga naman, kay mas makabintahan man ang self kaysa sa Ginoo. So they become uncommitted to the church. Ikaduha, they become unconcerned about the priceless. Monimit na mo. Wala mawan ang tao concern sa mga walay Kristo. Nalipay ko may so kay pamita na iampo na to kay nindot ang atong commitment sa highways and byways. Buot pa sa punta na, di tanta kay concern sa mga kalagis tago, kundi concern ta sa kalag sa mga lugar. Na dili kay nagpadala lang tag-support, kundi ang atong church mismo, yung pastor, o ang mga kauban sa pastor na
naningkamot, naninguha, na mo ato na dapit madala ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Naga na save. Amen. Naga na luwas. Tanda nga akong gi-invite si Pastor Charlie, si Pastor Ruel. Pinon nga, kuyog na mo sa kwan, sa street preaching, kuyog na mo sa highways and byways. Isang pakuyog ko na kay, you know what? Na-encourage ko sa inyo ang support sa highways and byways. Amen? Makapakaot ang dugang preachers. Kaya, daghan kayo isod okay. Kaya na ang babi ang Pastor wala i-miss yung kao. Amen? Wala pa makakita ng Pastor balbakwa. Labi nagdagpo kayong tuway-tuway. Kana na itulo. Kani ako. Ha? Amen? May buko ni Pastor. Dili ganahan humba. Pero ganahan kay balbakwa. Na mas nila pa, mas kuyaw ni balbakwa sa humba. Pero daghan na, makasupport na. Amen? That shows na ang ato church di pa backslided, pero pag ang membro dili mo support ana, ang committed ana, ang concerned ana, uy, magmatnon. Kay sign na sa backsliding. Ha? Kung sa sign sa backsliding, you become unfaithful in stewardship. Makita mo unfaithful na sa stewardship because you become uncommitted to the church. You become unconcerned about the Christness. Di na mag-witness. Amen? Ecclesiastes 11:6. Ecclesiastes chapter 11 verse number 6. In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand. For thou knowest not whether it shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. So sa iyong Bible, withhold not thine hand. Ayaw ugi. Amen? Sabot na, take every opportunity to share the gospel to every person who has gone through our lives. Not witnessing, not inviting. Nakakawin na ng mga Bible student. Upat ka butang para mag-graduate mo. Una, karakter. Ma-fail mo sa karakter, kung pasabot, ma-fail ka na mahimong disiplinado ang imong kagalingon, na may rules, ikaw na mo impose sa rules imong kagalingon. Kay para nga wa kay mabasol. Ang imurang kagalingon. Naay rules kung sa kakurasa matulog. Naay rules kung sa kakurasa mata. Naay rules kung sa kakurasa maligo. Naay rules kung sa kakurasa kaon. Naay rules kung sa kakurasa magbisit. Naay rules. So, mo na inyuhang sundo ng tumanon. Tumana na, siguruhan. Because if you pag-abot sa Mayo, dili ka disiplinado, di ka graduate. Ikaduha, grado. Kinahanglan sa inyong kompre, makaabot mo 80. Grabe taasaan ang pastor. Kinahanglan, dili ang pastor, dili kay igurang nakapasal. Pastor buka. Mudiman ka sa inyong mga membro, ka mag-faithful, magtarong, taas ang standard. Pagkaibag ikaw, bubo ang imong standard. Naunsa ka. Amen? Manunlo ka tapos igor ang hapit nakapasal. Magwaruwar na kagwagi diha. Tapos, mag-English ka pa. Pagkahuman, 40 rin yung grado. Nalan, kamao ka. Karakter o knowledge. Mag-unsa ng karakter, wag kinhibawan. Mag-unsa po ng wag kinhibawan.
O nakalibaw, alam mo kay karakter. Kinahanglan balansi. Katulo, visit yun mo, so reading yun mo. Handle mo Bible study. Mag-disciple mo. Amen? Naamoy mapabaptizan. Right? Dinig niya buhaton din napagani nag-check na, napagani nagsubay na, napagani inspection na. Kunya, wala na. Ang ebidensya nanonood mo visit, nanonood mo trabaho sa field, naamoy ikaw pa, bisita kada Domingo. Sige mo lang sige mo visit, tapos pagka Domingo amoy bisita, nag-usap ako dito. Economy, wala yung check. So, imo ginang appeal yun na. Ako lang, pag di mo makasupply na, di mo graduate. Napita rin, ingon pa sa una si Brother Tata. Mama istorya sa pastor, ako lang gamitan, pero ako lang tinuod ba? Undang na lang kong eskwela, kaya di ko ka-complyan. Muna, you are free to go if you cannot comply with that. Kung sa may imuang lugayan, hindi man na mo kaya. Right? So, kaya hindi ka mo naman kaya, hindi mo ka-graduate, paulit mo sa inyo, after 6 months, balik mo din Naan recommendations yung pastor, naan certificate sa imong pastor, gingon nga, kani si Kuan, pugihan na. Kini si Kuan, disiplinado na. Kanya, nag-Bible study na nag-swimming naan yung mga disciples, naan yung nadala si mga baptized. Every Sunday, they go out and fetch people. Balik mo din. Tapos, exam mo kusang. Another 6 months. Hangpong na natin. Napagtuon mo ba yun? Basag mayo. Amen? Kapit naman kabalik ang Ginoo. Amen? No prayer. Why ampo? Amen? Yung ang Bible. I exhorted therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Nakato sila ng mga Smith, ina si mga Smith gabihan. Atong akong kuhaan nga na cancer. So ato sila. Alam mo namin, nauta. Tingnan si mga Smith, isa. Mag-ampo sa ta. Mag-ampo ta, nahubog kanyang kasing-kasing. Nadili siya bitter. Nadili siya mag-ingon nga tapos lamang ginani ko sa Ginoo. Yan po na to, nahubog yung kasing-kasing na nagsulti ko sa Ginoo, mudawat siya sa Ginoo. Amen? So, kinalang na ipag-ampo. Tanangin mo na ipag-ampo. So, wala kay burden for lost souls. Wala kay, you do not care for souls. Bahala na lang kalagig may impyerno. Bahala ba'y maluwas? Total, langit na bitaw ko. So, ay, pinatan, nagluman ako. Na siya maglakot siya tao dito nga, bahis kayo. Siya may pag-maintag, matay nito ka na. Kung matay na, di mo na luwas. Impyerno na. May noon. So, ka, ikaw ba? Huwag yung kayo, bitaw ito, dili bitaw. Karang iya kung bitaw ka nung bago siya, o reaction ba? No? The thing is, wala gani kay care na that's a sign that you are backslidden. So, mag-ampo ta na ang Ginoo magpurehera na magbatol ta og burden sa kalag sa tao. Amen? We need to pray so that those people will know the God whom you know.
Pero pag backslider ganit, selfish. You are unhappy sa imong service. Ikadaw sa ito ha? You become unforgiving in spirit. And then number 3, you are unfaithful in service. Unfaithful in stewardship. Amen? So, nanong tayo, ang backslider are selfish. They don't witness, they don't invite, they don't pray for lost souls to be saved. So, ang pangutanan karong gabi, are you backslidden? Are you unhappy? Are you unforgiving? Are you unfaithful? Amen? So, kung naman tayo opportunity to pray to God tonight, i-appeal na ang puso inyo. Manito na tayo ang puso. Amahan na nagintong, Diyos ka pala ang ginulod. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong bumos ng taluoy, salamat sa mong pulong. Help us, O God, Lord, not to be backslidden. And already we are backslidden, Lord, and I pray, revive us, O God, Lord. Ibalik kami, O Ginoo. Iyahin kami balik, O Diyos. Korhiya ang mga kasingkas ng Ginoo, so that mahimo mi malipayon sa pagpangalagat kanimo, mahimo mi mapinasayloon, usab Ginoo Lord, mahimo mi matilun-anon, isip mga sinaligan o pilihan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, Lord. Amen. 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 So, Brad Vince, paliwag kuha sa mga prayer requests. You have any prayer requests? Padaya na ito sa Brother Bernard na kiyang NBI clearance ma-provide na within this week or as soon as possible. Pray for that. And pray for those who are abroad with Jonathan. Pray ninyo si Delbrick. Pray ninyo si Hannah. Si Delbrick o si Hannah. I-pray ninyo kay Bagong Minyo. Siyempre na ay mga pagsulay pa na pa na yung mga discoveries. No? Ibawan lang yun nila nga, mo din batasan yung taan, mo din batasan yung bihan, mo din batasan yung anak. May pag-ibawan pa, gawa na, ulahin na, nakasal na, na-video na. Ayan na nga, palitan after mo ni kasal karuan nawa niya, kung nag-away mo, luto magbuwag, dagan dahil mo dito sa kanang register, kuhaan yung balik ko ng Inisiya. But we pray for those newly married. Amen? Pray na ako lang din himutang marriage covenant. Pirmahin nyo na, pagkawan lang pirmahin nyo, inyo ng kopya, ako ng kopya. Ebidensya na ko na batok ninyo kayo. Magbinuang mo yung kami nyoon, ako yung bukihan ninyo. Tihat mo ninyo. Hindi ko naman tamo. Naman sila yung marriage covenant. Alright, so you pray for that. Pray na ito ang ministry, ang bungan, yung korilya, ay, bungan malamu daw, uganing ba? Kaya na, adi mo ganon. Pray na ito na. Mga areas po, yung pilos pag-ampo. Mga kabataan, mga binikanan. Mga panginahanglan. Amen? Pray na sa pag-ampo na. Doon naman mga prayer request niya before tamat ito sa ato ang pag-ampo. Na? Sister Lynette? Okay, pray na ito ang provision para sa renovation silahan. Boarding house, no, suppose. Pray for that. Apa? Apa yung mga prayer request niya? Pray ko ba sa provisions ako sa outtaking? Outtaking, talaga. Paano yung outtaking? February 23? Saan na yung kinahanglan na?
Pilang ring ticket na? Oy, si siguro yun. Kasi, 50,000? 50,000, nagkabayan na. Pray nato din Angeli. Yang need. Supply siya need. Safety po sa mga teachers na ito, mamuli. Nakakaba rin mga dagang buang diri sa kuhan. Sa tabo. No? Si kuhan teacher. Ha? An? O si Ano? Now? Ihapit na dalha sa kuhan. Habal-habal dito sa asang hapit na day? Timog, igiliko ka dito sa butanong ato, kuhan. Siguro nakasul sa punta ron. Pagbangon din mo, amen? Anak ito ng mga buwang, naghambihan na karon. No? So, I appeal this pag-ampo ng mga teachers. Pagpakuha din mo, nga ayaw mo pag sakay, pataka o sakay, na kaila ba na? Ina tayo ninyo ang buwan na mo na akong gisakyan, kasi amigo ni mo, picture ng kuhan, kanang plate number, tapos pag-selfie, anak, na-isend na yun, sino, amiga, o ba, nabasa ka padulong, isend. Na-isend ko na dito sa mong kailang. Right? Na, isabutan na rin mong amigo. Pagtanaw ganin nila nga, pagtanaw ganin mo rin ng milibro ka, H lang, H. Kung sa buta, help. Amen? H lang na ba? Ano na, help. Nakamutan, makadawat ganin mo o message or kanang call or kuhan ka na ang text nga bisag way nakasulat, that's already a warning sign. Amen? Kung na ka na, mabalak ka na ka na, hindi mo nakaglak ka na. I-on ang location sa inyong cellphone. No? Kamong mga babae, always put your locations on. Hindi mo ba i-on ba yung location? Para na maibawan kang asa. Kapag tanaw ni mo nga muraog, binuang na yun no? Gasa ka kuan, tanaw ni mo, imong labay ang imong cellphone, nag-andar, para nga malocate ka, malocate ang last location ni mo. Ano ba? Kaya mo nang dalhon ka, binuangan ka dito, tapi kung dalayin yung cellphone, wala na. May mantong ba, mong ihulog na yan. Asa mo cellphone? Siya akong ihulog. Nga naman, para matutulan kung asa ko. Mau ba? Dihaan ka. Dihaan ka na ko. Okay kayo. Maglakaw na mo. Right? Technique ba? Simple technique. Ano dapat na tanang? Primitive na. Okay, wala na bita may friends kayo. Nag-pray ta nga ma-save sila. Alright? Pray na itong help sa itong mga seniors. Ay mo kalimutan na. Pray and help. Uy, appeal na ko sa senior. Appeal na ko sa senior. Amen. Appeal na ko maka-pension. Nag-isgot ni Pastor Dennis Gapon. Kana din masasinta ka. Paano din? Kana mandatory ng retirement, no? Kinala na doon ka mo retire na niya. Makakuha na kang pension. Ikaw niya, Brad, kung sa may mugin mo, siya nga, naglamsang ko yun. Kung ilamsang, 18 months. 18 months ko na yung ilamsang. Ikaw, mga 1 million, ang mga 18 months ko, siya nga dili sa doon. Ikaw, mo sa nakuwaton. Kuha na ko, maglamsang ko. 18 months. Hindi ka 18 months na ka makasugod o dawat si Muhang Landli. Pero nakapayos ka ito. Baka lang kayo mo ganyan. Hindi kayo sa isinta mo, pila ka buwan, patay ka. Ano lahat, pila mag 18 months. Okay? Hapit na. Nga 20% discount na. Hallelujah. Praise the Lord. Napa? Wala na? Okay. Si Julie.
binisaya saya dito. Yeah. Interview pastor pa kayo. Paano pastor sa interview pastor sa Pag-unaw na ko, tawa ko na. Ana man ang di ka kasabot. Ako bitaw saya Amerikano, ya, katawa lang ka, katawa. English Mount Smith, katawa ka, kasabot ka. Pwede ko kasabot. Ang iya nga, marami mag-apo ko kay katawa, natawa ka rin. Ya, mayroon siya, ang buot niya kasabot. Katawa-katawa nga po niya, pero galago siya kay katawa naman po ko, hanggang. Apa na ino nakasabot? Alright, so nini kayo na. Let us take our prayer request, and then if you have something you can lay before God tonight, just do it. God bless you tonight. God bless you.